Umabot na raw ng 8 metro ang nahukay ng pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ayon sa abogado ng organisasyon. Itinanggihan ng PNP. Gayunman, patuloy raw ang paggalugad nila sa compound sa paniwalang naroon pa rin si Pastor Apollo Kibuloy. May unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ipinakita ng Kingdom of Jesus Christ ang litrato ng isinasagawa umanong paghukay sa basement ng isang gusali sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ipinadala daw ito kay Attorney Israelito Torion, abogado ng grupo, ng isang hindi niya pinangalanan. Nasa 8 metro na umano ang hukay sa basement ng Jose Maria College, kaya nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Pinabulaanan ng PNP ang sinasabing paghukay sa compound. About sa digging na yan, allegation letter ni Atty. Torion yan, let him prove that. Kasama ang media, pinuntahan ni Atty. Torion ang lugar. Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Sinubukan niyang pumasok sa basement pero hinarang ng pulis ang grupo. Ang hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Wala kayong karapatan na mag-conduct ng mining operations dyan. Paglabas ng team leader. Pag masaktan ako dito, ayaw ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi naman kami nagpipilit dito. Oh. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag niyo ako iulak. Sa isang pahayag, ipinunto ni Atty. Torion na hindi pa rin nakikita ng PNP ang sinasabing tunnel matapos ang 11 araw ng paghukay. Kaya wala umanong basehan at haka-haka lamang ang paniwala ng PNP na naroon ang hinahanap nilang si KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Pero naniniwala pa rin ang PNP na nasa compound si Kibuloy. Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, makuhuli rin natin yan. Hindi daw titigil ang kapulisan hanggat hindi nahuhuli sina Pastor Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. May direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatingan. Hindi tayo magpapatingan. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Ayon din kay Torre, hindi kinakailangan ng search warrant para sa kanilang pagalugad sa KOJC compound. Walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng KOJC. Sa gitna ng pagtugis kay Pastor Kibuloy, nagmo-monitor at nag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kung may nalalabag bang karapatang pantao. Kabilang sa inaalam ay kung nalalabag ang freedom of religion o kalayaan ng mga miyembro na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Sa gitna yan ng umano'y pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang cathedral at paglagay ng kordon sa paligid nito. Paalala ng komisyon, dapat limitado ang police operation sa pagpapatupad lang ng arrest warrant at hindi search warrant o pagalugad sa lugar. Dapat daw itong ipatupad ng naaayon sa batas at prinsipyo ng mga karapatang pantao. Gayunman, hinikayat ng komisyon ang pastor na tuparin ang pahayag na haharapin niya ang anumang kaso laban sa kanya kahit saan at kahit kailan. Nagpaalala rin ang komisyon sa KOJC members na huwag hadlangan ang mga pulis sa kanilang tungkulin na ipatupad ang warrant of arrest kay Kibuloy. Ito ang unang balita. Argel Relator ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Tinawag na kalokohan ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ si Attorney Israelito Torion ang pahayag ng Police Regional Office 11 Chief, Police Brigadier General Nicolas Torre III na palakad-lakad lang si Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang compound. Ay kay Torion, kung palakad-lakad lang si Kibuloy sa compound, bakit kailangang sirain ang pundasyon ng Jose Maria College? Ang pahayag din daw ni Torre na nakatatanggap ng death threat sa kanyang pamilya ay paraan lang anya para itago ang pagkabigo nila sa misyon sa pamamagitan ng pagkuha ng simpatya ng publiko.